man-hours or full-time equivalent na person months at pati po yung corresponding MOOE costs, Mr. Chair. We'll request the COA to submit to her. Salamat po. Tanong po tungkol sa legal nexus at prosecutorial sufficiency. So ano pong formal at consultative mechanism sa ombudsman ang na-implement ng COA para palitan yung lapsed 2022 Memorandum of Agreement? At paano sinisiguro ng COA na yung complex forensic evidence na inipon nila sa mga kaso tulad ng fraud sa Bulacan na relies heavily on satellite imagery at saka technical inspection ay actively formatted in consultation sa ombudsman para ma-meet yung requirements para sa matagumpay na criminal case build-up, Mr. Chair. So, dahil po relatively bago lang po yung ating ombudsman, so wala pa po silang MOA with ombudsman on this working relationship. But on the flood control issue, meron na po silang working relationship, albeit wala hong MOA. So, itong ginagawa ho nilang mga fraud audit, as soon as meron na pong report, pinapadala na ho sa ombudsman. In fact, alam ko sa ICI, ginagamit na po yung fraud audit reports ng COA at ito na po yung naging basis for filing cases. So, and yung mga preventive suspension. So dito natin makikita yung halaga ng COA report and of course the trust, no, yung tiwala. More than the report, yung tiwala dun sa gumawa ng report. So that's why itong mga reports na sinabit po sa ICI naging basehan po ng mga kasong i-file at mga preventive suspension na in-implement po ng Department of Public Works. Sana po Mr. Chair ay ma-revisit din ng COA kung anong magandang mechanism, anong magandang kasunduan tulad ng MOA ang pwede nilang i-revive sa ombudsman dahil may ganyang arrangement nag-lapse na-terminate noong June 2022. I think ganun po yung direction ng ating chairman. I-institutionalize itong arrangement with the ombudsman, especially na mayroon ho tayong bagong ombudsman ngayon na is looking to increase his capacity. So COA will be that additional capacity. Salamat, Mr. Chair. Okay, laktawan ko na lang yung susunod na tatlong tanong. Ito po, tungkol sa participatory audits. The use of citizen engagement through participatory audits can be a low-cost strategy for enhancing the capacity and even further the legitimacy of COA. So is the Commission open na significantly expanding the citizens participatory audit program sa fiscal year 2026? Anong specific operational budget increase ang kakailanganin para pondohan yung logistical support, training at coordination na kailangan para i-scale yung ganitong high-value, low-cost model, Mr. Chair? Senator Risa, exactly yan rin tinanong ko during the hearing. So that's exactly my question. And I'm happy to hear that COA is intensifying this participatory audit. Not only at the barangay level, kasi mga local projects lang typically ang napapasukan nitong participatory audit, but they're open also for national projects. No? So they're engaging several CSOs, religious organizations, at meron na rin silang portal na dinevelop. So mabilis na ngayon pumunta yung mga CSOs para makibahagi dito sa participatory audit. So maganda ho, I read the report at ini-expand ho nila itong program na ito. Yeah. Salamat, Mr. Chair. Kahit mag-submit na lang sila in writing kung anong
specific operational budget increase ang kakailanganin Yes. para Yes, ma'am. supportan yung intensification na to, Mr. Chair. Salamat po. So in the interest of time, i-compress ko na lang yung huling tanong ko. Mr. President, Mr. Chair, pwede po bang makatanggap ng status report tungkol sa kung itong mga susunod na kaso ng tinatawag ng iba, historical imprudence, ay nadesisyonan na with finality or nandun pa rin ba sa backlog ng COA? Kasi naalala ko po nung November 29, 2022, nung confirmation hearing po ni COA Chair, nung tinanong po sila dun sa 4,000 plus pending cases sa Commission proper, nagbigay pa sila noon ng specific timeline. Sinabi po nila, and I quote, I think in 2 years time po ay maubos po namin ito. So now it is 3 years since. So kahit in writing na lang po, hingi po ako ng update kung nasaan na po itong mga kasong ito. Nasa backlog pa ba ng COA o na-decision na po ba with finality? Una po, Mr. Chair, yung tungkol sa Pharmally. Kung yung notices of disallowance doon related sa 11 billion peso contracts ay umabot na sa Commission proper. Pangalawa, tungkol sa 3.8 billion pesos LTO license plates issue na higit isang dekada na mula nung 2014 disallowance na pinila yung transport sector. Pangatlo, tungkol sa confidential funds. Kasi alam po natin na may notice of disallowance para sa 73 million pesos na in-issue kaugnay ng OVP 2022 Confi funds. Pang-apat, tungkol sa 2.4 billion pesos DepEd laptops. Samantalang nagpo-pursue ng graft charges ang ombudsman, ano na po yung status ng ND para sa 979 million pesos overprice. At panlima, dun sa 42 billion pesos DOH PSDBM transfer. Kaugnay niyang mother case that started it all, na-resolve na po ba finally ng CP yung legality niyang 42 billion peso wholesale transfer mula sa DOH papuntang PSDBM na kulang naman ng required Memorandum of Agreement. So, hinihingi ko po, Mr. Chair, yung status ng civil liability sa lahat ng mga kasong ito, kung yung mga notices of disallowance at findings of irregularity sa 5 items na ito ay na-affirm na with finality ng Commission proper or effectively post pa rin at nandun pa rin sa backlog na sinabi naman po ni Chair 3 years ago na i-clear po ng Commission. They'll submit po the report before November 28. Kasi po yun ang ating final date for interps. So November 28 po, ma-receive na po yung report. But ang qualification, marami rin po nasa ombudsman na. No? So kung ano po yung mga nasa COA pa lang, o COA pa rin, yun po isasabit po to Her Honor. Salamat, Mr. Chair. At kung pwedeng i-note na lang doon, alin sa mga natanong ko ay yun na nga po, Yes, nasa ombudsman na rin po. Yes. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. At sa All right. Chairman. Thank you. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much as well to our distinguished colleagues, Teresa Ontiveros. There being no other member who wishes to interpolate the budget of the Department of, the Commission on Audit, I move that the budget of the Commission on Audit be deemed submitted. I so move. Any objection? Hearing none, the budget of the Commission on Audit is hereby deemed submitted. May I ask for a minute suspension, Mr. President? Session suspended.